Mas mahigpit ang pagbabantay ngayon ng Philippine Navy at Marines sa mga dagat sa paligid ng Sulu. Ito raw ay para hindi makapasok doon ang mga kasamahan ng bandidong grupong Abu Sayyaf na mula sa Basilan. Makibalita tayo kay June Veneracion. Gamit ang mga speedboat, todo bantay ang Navy at Marines sa karagatan ng Sulu. Nagpapatrolya, nagmo-monitor kung may mga kahina-hinalang sasakyang pandagat na posibleng gamit ng Abu Sayyaf. Sa pagkakataong ito, may nakasalubong na jungkong ang tropa. Pinahinto. Pagkatapos, sumakay ang mga sundalo. Ininspeksyon ang loob ng barko. Sinuri rin ang mga dokumentong hawak ng kapitan. Nung makitang wala namang problema, pinaalis din ang jungkong. Ito yung misyon ng pinagsalib ng puwersa ng Navy at Marines. Sila yung in charge dito sa karagatan ng Sulu. Kapag may nakikita silang mga kahina-hinalang sasakyang pandagat, pinapara nila yan, nagbo-board yung mga tropa at chinecheck yung dokumento ng barko. Sa gitna ng karagatan ng Sulu, nakaistasyon ang BRP Tarlac, ang Command and Control Center ng Naval Blockade. Bukod sa mga makabagong gamit, meron din itong helicopter. Kapag may na-monitor na problema, agad na pinapalipad ang Augusta 109, ang pinakabagong helicopter ng Navy. Araw man o gabi, kaya nitong lumipad para magbigay ng air support sa mga ground troops. 24 oras ang monitoring sa karagatan ng Sulu dahil sa impormasyon ng militar na balak tumakas ng Abu Sayyaf palabas ng Sulu. At meron ding mga Abu Sayyaf mula sa Basilan na gustong mag-reinforce sa kanilang mga kasamahan na napapalaban sa Sulu. Naval Forces Western Mindanao ay 24 hours na nagbabantay sa karagatan ng Sulu and Tawi-Tawi para siguruhin na walang makakalabas sa Sulu na mga ASG members, particularly yung mga armed or yung mga wounded nila. June Veneracion, GMA News.